ilabas niya yung pambato niya sa hulihan ng droga. Di ba sabi niya si Digong? Ngayon, patindihan tayo. Patindihan tayo ng mga idolo, mga minamahal. Tingnan nyo, sino yung matindi. So far, guys, 3.6 billion. Shabu, seized, Pampanga, in Pampanga. So far, sobra pa lamang ho isang taon, pinakamalaking huli na naman. 3.6 billion. Sino yung laban nyo dyan? Si Degs? Na yung mga tinutokang, yung mga maliliit na ugat. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, yung bibiradahin natin, yung mismong mga roots. 'Di ba? Hindi yung mga sanga lang. Yung mga real player. Sinabi yan ni Pangulong BBM. Sabi ko naman sa inyo, tiwala lang mga minamahal. Tahimik lang yan, pero siya yung literal na meron hong binubuga. Kagaya sa usaping West Philippine Sea, guys, hindi na siya nagpa-press briefing. Hindi na siya daming satsat sa social media ba? Ang ginawa niya, utos, tanggal, tapos. Diba? Ganun no, kasimpleng bumanat si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, tiwala lang mga Pilipino, aahon din tayo. About 3.6 billion worth of shabu seized in warehouse in Mexico, Pampanga. Late Wednesday. Talaga nga naman mga Kapampangan, ano nangyari sa inyo? Bakit nagkaganyaan? The biggest, guys, so far, catch under the Marcos administration. Sabi ho yan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Pero, ingat-ingat din ho, DOJ, baka mamaya recycle ng mga nandyan din sa ilalim. Di ba? Kaya ingatan nyo din tong mga huli nyo na natimbog nyo. Baka sabihin, natimbog, tapos mamaya, ni-recycle din. Di ba? Kayo din yung mababakapan nitong mga sangay ng gobyerno na mga loko-loko. So, pakaingatan. Anyway, sabi pa dito, yan ito yung huli guys, kikita nyo yan. Mga matitindi nga Tindi no? Pinaghalo-halo sa mga ewan ko kung ano mga box yan. Hinalo lang nila. Basahin natin yung balita para alam ba natin yung buong kwento. The shabu was intercepted by Bureau of Customs, Port of Subic in collaboration with National Bureau of Investigation, NBI, the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, and the Department of Justice, DOJ. So, yan, na-seize ho ng Bureau of Customs with collaboration ng NBI, PDEA at DOJ. Kaya maraming salamat ho sa mga ahensyang nagtulong-tulong para hulihin, sugpuin yung ganitong kalalaking problema ng ating bayan. Sana ho, tuloy-tuloy din ho na ganyan yung gawain nyo. Yung tama lang ba? 'Di ba? Hindi yung naggumagawa din ng masama. Ituloy-tuloy niyan para tuloy-tuloy din yung pag-angat ng ating bayan, para tuloy-tuloy din yung suporta sa inyo, sa mga ahensya nyo. Anyway, itong 530 kilos of methamphetamine, please mix red tea bags and golden tea bags. Nilagay ho sa red tea bags at sa golden tea bags. Hinalo. Place inside brown box that almost contain either bag of chicharon of a dried fish. Talaga nga naman mga matindi, no? Kung ayaw, maraming dahilan, 'di ba? Pag gusto, pag ayaw, okay. Pag maraming dahilan, pag gusto. Yung nangyari, nilagay ba mismo sa chicharon, hinalo sa dried fish. Matindi. Diba? Matindi ang mga mongoloid na to. Pero kahit anong tindi niya, mas matindi ang ating Pangulo. Dahil nahuli nga kayo. Diba? To conceal the illegal drugs along with cases of soft drinks and sacks of feeds with marketing in Thai language. Sinasabi ko sa'yo, hinalo pala nila guys para hindi daw natin mapansin. Pero napansin ba? Kasi yung mata ng ating mga nasa BOC, NBI, PDEA, yung mga maliliksi yan, kahit tahimik yan, pares din yan kay Pangulong BBM, tahimik din yan, pero meron yung mga ibubugay yung mga taong yan. Sinasabi ko sa inyo.
Sabi pa ni Romulia, the operation at the warehouse in the Purok 5 Barangay San Jose Malino was a result of multi-agency operation led by Bureau of Investigation. So, yung resulta ho ng operation dyan sa Purok 5 sa Jose Malino ay sama-samang tulong ng multi-agency operation na pinangungunahan ng Bureau of Investigation. Sabi pa dito, we expect be carrying out more operation of this nature in ports because most of these are brought here via customs, via containers, or via shipment being brought into our ports. He said in a press briefing, we suspect that most of the drugs, maybe 85%, come in through the ports. O talaga? Ganito ba? 85% yung kanilang suspecha na itong mga droga na to galing sa mga ports. So, itong operation na to initiated with the following derogatory. Reported from the BOC Intelligence Group resulted in the seizure of 530 packs, each containing approximately 1 kilogram of methamphetamine. These illicit substances were concealed within a container originally declared to contain 881 bags of animal feed from Thailand. Hinalo nga para hindi mahalata sa animal feed from Thailand. District Collector si Riaco DJ Ognay promptly issued a warrant of seizure and detention on September 23. The seized drugs were immediately handed over PIDEA, followed by execution of controlled delivery operation NBI and PIDEA. So, naging successful naman ho yung kanilang operation. So, good so sa ating mga local investigator dito dun sa ating mga ahensya na talagang nagtutulungan ng sobra para yung ganitong klaseng problema mahuli. Yung ganitong problema ng ating bayan ay, alam niyo yun guys, di ba? Magkaroon ho ng solution. So far, ito ho yung pinakamalaking nahuli under the Marcos administration leadership. So, napakadelikado pero kahit maliit na butas, papasukin ho ng ating presidente para lamang ho masugpo yung problema ng ating bayan. Pasensya na, medyo umulan dito sa amin, guys. Anyway, yun lamang ho, guys. Yung pambato natin si Pangulong BBM, Pangulong Bongbong Marcos, matindi sa lahat ng usapin. Sa usaping Chinese man yan, or sa usaping droga, walang sinasando ba? Tahimik pero palaban, hindi nagpapabuli. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.